Nagulat na tanong ni Zhu Qian, anong nangyari sa'yo? Jian, paano ka nagiging masaya sa lahat ng ito? Nagpaumanhin si Jian, inamin na siya ay naging emosyonal. Pagkatapos ay tinanong siya ni Zhu Qian, binibining Jian, isa ka ba sa mga taga-suporta ni Lu Ji? Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag, dahil sa mundong ito, dalawang uri lang ng tao ang mayroon, ang mga sumusubok na pabagsakin si Lu Ji upang maitaas ang kanilang sarili, at ang mga tunay na gumagalang sa kanya dahil nauunawaan nila ang kanyang nagawa para sa kanila. Ani Gian, sa totoo lang, kung magiging tapat ako, iniligtas ni Lu Ji ang buhay ko. Paano ko siya hindi rerespetuhin? Nang bata pa ako, namatay ang aking ama sa isang aksidente. Halos kasabay nito, nalaman namin na may bihirang sakit ang aking ina. Mabilis na lumala ang kanyang kondisyon kaya hindi na siya makaupo ng mag-isa. Nakarete siya at kailangan ko siyang alagaan. Tumigil siya sandali bago nagpatuloy. Akala ko ay naibato na sa akin ng buhay ang lahat ng kakilakilabot na kaya nito. Naniwala ako na hindi na ito lalala pa. Ngunit 4 na taon na ang nakalipas, nalaman kong mayroon din ako ng parehong sakit, at alam kong malapit na akong maging tulad ng aking ina. Ngunit walang mag-aalaga sa akin. Nawalan ako ng pag-asa at handa ng wakasan ang aking buhay. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit pagkatapos ay may nangyaring milagroso. Nagsimulang bumuti ang kondisyon ng aking ina. Isang babae na hindi umalis sa kanyang higaan sa loob ng maraming taon ay biglang tumayo ng mag-isa. Doon ko nalaman na ito ay dahil kay Lu Ji. Sa pagbubukas ng espiritual na selyo ng mundo, na-overwhelm si Zhu Qian, at lumuluhang sumagot. Jian, nakakadurog ng puso ang iyong kwento. Isang kahangahangang bagay ang ginawa mo sa pagsama sa amin. Ay dadasal ko sa Diyos na maging maayos ang lahat para sa iyo. Ngumiti si Jian at sinabing, hindi na kailangan magdasal. Ang buhay ko ay mas mahusay na kaysa dati. Sabi ni Zhu Qian, nakita mo ngayon, di ba? Maging ang mga makapangyarihang master ay yumukod sa harap ng mga boss. Hindi ka nagkamali sa pagsali sa lugar na ito. Hintayin mo lang at tingnan. Magiging kahanga-hanga din ang buhay mo. Humalaklak si Lu Qin at sinabing, Zhu Qian, bakit ka nagsasalita ng kung ano-anong walang kaparirikan? Ngumiti si Zhu Qian at sumagot, alam mo, may kakaiba talaga sa bar namin. Bawat miyembro ng staff na sumasali ay binibigyan ng isang hiling. Walang mintis, dapat mo ring subukan. Siguro matutupad din ang iyong hiling. Mahinang sabi ni Gi, pero ang hiling ko, halos imposible. Isa lang ang hangarin ko, ang makilala si Lu Wuji sa totoong buhay at magpasalamat sa kanya. Magpasalamat sa kanya sa pagbibigay ng pag-asa sa isang taong tuluyan nang nawalan nito. Habang nagbabago ang eksena, nakita namin si Luoqin na umuuwi at dinidiligan ang kanyang mga halaman. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya si Master Husan at sinabing natapos na niya ang gawain. Tanong ni Luan, nabayaran mo na ba lahat ng bayarin? Tapat, sa tingin mo ba talaga pupunta ako sa iyo nang walang dahilan? Tanong ni Luqin, ano ang nagdala sa kanya roon? Kung saan sumagot si Husan na ang bahay, damit, at pamumuhay ni Luqin ay malinaw na nagpapakita na hindi siya nagkukulang sa yaman. Sinabi ni Husan na dumating siya upang mag-alok sa kanya ng isang bagay na mas mahalaga, impormasyon na walang halaga ng pera ang makakabili. Ito ay ang uri ng kaalaman na tanging ang mga tao mula sa lihim na mundo ang makapagbibigay. Kalaunan, nakita sina Master Yuzhen at Lu Ji sa loob ng bahay. Sinabi ni Husan bago siya magsimula, mayroon siyang isang katanungan. Master Luo, ano ang antas ng iyong paglilinang? Nasa King Jun level ka ba? Litong tingin ni Lu Qin at tanong, ano ang King Jun level? Ipinaliwanag ni Han na 4 na taon na ang nakalipas. Ang mga antas ng paglilinang ay ibang-iba sa mga kasalukuyan. Sa panahong iyon, ang mga gumagamit ng kakayahan ay maaari lamang umakyat hanggang sa ika-9 na antas, habang ang mga cultivator ay maaari lamang magising hanggang sa ika-7 antas. Ang anumang higit pa roon ay imposible. Gayunpaman, sa pagdating ng espiritual na enerhiya, ang bilang ng mga cultivator ay lubhang tumaas. Bilang resulta, binago nila ang sistema ng klasifikasyon. Ang isang ika-7 antas na nagising na cultivator ay tinawag na ngayong isang King Jun. Ang mga nagising hanggang sa ika-8 antas ay tinawag na King. Tanong ni Luoqin kung bakit siya sinasabihan ng lahat ng ito.
Habang sinabi ni Husan na nagdadala siya ng mahalagang impormasyon, sumagot si Husan na kung si Luan ay isang King Jun o malapit sa antas na iyon, ang impormasyon ay magiging nauugnay sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na mula nang bumalik ang espiritual na enerhiya, naging pangkaraniwan na ang paglilinang. Mayroon na ngayong mahigit 100 individual na umabot sa antas ng King Jun, na nagpapababa sa pagiging espesyal ng titulong iyon. Ngunit may nagbago. Bawat isa sa mga individual na nasa antas ng King Jun ay napatay. Walang naiwan na buhay. Maging ang mga makapangyarihang personalidad tulad ng Lion King ng Europa at Wolf King ng Scovia ay napatay. Malapit sa bawat isa sa kanilang mga bangkay, may natagpo ang isang sulat. Nakasulat dito, matatapos na ang panahon ng mga hari. Sino mang tumawag sa kanyang sarili na hari ay papatayin. Ibinunyag ni Han na mayroong isang makapangyarihang puwersa sa Earth na nilayon upang protektahan ang mga haring ito. Kakaiba, ang puwersang ito ay walang ginawa upang pigilan ang massacre. Ngayong pagkakataon, tinanong ni Luan kung isang halimaw ang nasa likod ng mga pagpatay. Kinumpirma na bawat tao na may titulong, hari, ay napatay maliban sa isa, ang hari ng mga gumagamit ng abilidad. Ayon sa aming impormasyon, lahat ng mga hari ay pinatay ng isang halimaw. Mayroong 3 individual na nasa antas ng King Jun na humabol sa hari ng mga gumagamit ng abilidad at lahat ng 3 ay napatay niya sa halip. Nagsimulang mag-isip si Luan. Tila ang anumang halimaw na ito, ay tanging tina-target lamang ang mga tao na may titulong, hari. Nakaligtas ang hari ng mga gumagamit ng abilidad dahil isa na siya sa pinakamakapangyarihang individual. Napakakapangyarihan sa katunayan na maging ang horror game ay hindi siya kayang pigilan. Sa pagdami ng espiritual na enerhiya, malamang na nalampasan na niya maging ang mga paggising sa ika-8 antas. Napansin na mula nang bumalik ang espiritual na enerhiya, hindi lang mga tao ang lumakas. Maraming hayop at species din ang naging mas malakas. Ang ilan ay nagbago pa nga at naging halimaw. Ngayon ay napakalakas na kaya't halos imposible na para sa mga tao na kontrolin. Hanggang ngayon, ang mga halimaw na ito ay laging umaatake ng sapalaran. Ngunit ang kamakailang pangyayaring ito, ang organisado, kalkuladong pagpatay, ay isang bagong bagay. Ito ang unang pagkakataon na naganap ang ganitong pinlano na pag-atake. Naniniwala si Han na may dahilan para doon. Habang ang mga halimaw ay nagkaroon ng napakalaking kapangyarihan, dati silang walang katalinuhan. Ngayon, tila ang ilan ay nagsimula ng magkaroon ng utak. Kung sila ay nag-oorganisa para manghuli ng tao, kung gayon, malaking banta ang kinakaharap ng sangkatauhan. Ipinaliwanag niya na noon pa man, ang mga hayop sa Earth ay napakalakas. Mayroong mga dragon at iba pang mitolohiyang nilalang. Ngunit dahil sa pagselyo ng espiritual na enerhiya, ang mga nilalang na iyon ay naglaho. Ngayon, habang muling lumalakas ang mga tao, tila nagsisimula na ring bumalik ang mga halimaw. Pinapaalalahanan siya ni Luan, hindi ba dapat 2 balita ang ibibigay mo sa akin? Sa ngayon, ito pa lang ang una. Ano ang ikalawa? Sumagot si Master Yuzen na isang makalangit na binhi ang lumitaw sa Snow Mountain, at siya ay dumating upang ihatid ang impormasyong iyon. Sinabi niya na kung interesado si Luan, maaari niya itong puntahan at kunin. Lumipat ang eksena. Nakita namin ang mga tauhan ni Bozwa na dumating sa lugar ni Brother Wei. Naipaliwanag na nila ang lahat kay Brother Wei. Si Brother Wei, na malinaw na dismayado, ay nagsabi na silang lahat ay walang silbi. Sinabi niya sa kanila na kung sinabi nilang pinatay ni Husan si Hua, maaaring pinaniwalaan niya. Pero sinasabi mong pinatay ng isang may-ari ng bar si Hua. Paano nangyari iyon? Nagmakaawa ang mga tauhan ni Bosa kay Brother Wei na paniwalaan sila. Sinabi nilang nasaksihan nila ang lahat ng kanilang mga mata at tinanong kung bakit sila magsisinungaling sa kanya. Sa sandaling iyon, isang babae ang pumasok mula sa gilid at nagsalita. Sinabi niya na pinagkakatiwalaan niya ang kanilang mga salita upang kumpirmahin ang katotohanan. Padadalhan niya ang kanyang koponan upang imbestigahan kinabukasan. Kung ang kanilang kwento ay totoo, idineklara niya, walang sino mang tao sa loob ng bar ang makakaligtas. Ang eksena ay lumipat sa Miami Snow Mountain, kung saan nakita ang isang monghe na nakikipaglaban sa isang mabangis na unggoy. Gamit ang kanyang kapangyarihan, nagpakawala ang monghe ng isang pagsabog sa malapit, na nagpilit sa kanyang kalaban na lumuhad. Biglang,
Isa pang lalaki ang sumalakay sa nakahandusay na figure, na nagpatalsik sa kanya. Bumaling ang monghe at sinabing, Swordmaster, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Sabi nila ay pinagkadalubhasaan mo ang Hell Ascension Technique, at sa paghusga sa iyong mga kasanayan, tila totoo ang mga sabi-sabi. Tumugon ang Swordmaster ng may ngisi. Ang mga miyembro ng sekta ng Golden Monk ay marunong talagang magpuri ng tao. Kinukumplemento niyo ako rito, ngunit hindi niyo sinusuri ang sarili ninyong kakayahan. Kung hindi niyo muna pinahina ang katawan ng unggoy na iyon, hinding-hindi ko siya matatalo. Sinabi ng monghe na lumalakas ang halimaw sa bawat araw. Sa paghusga sa kapangyarihan nito, dapat ay nasa ikapitong antas na ito. Nag-isip siya na kung mayroong ganoong kalakas na halimaw sa malapit, kung gayon, malapit din ang makalangit na binhi. Sumang-ayon ang Swordmaster, kung gayon, magpapatuloy tayo. Ayon sa mga alituntunin ng ating sekta, sino mang makakuha ng binhi ay siyang mananalo. Tumanggo ang monghe at sinabing natapos na nila ang lahat ng balakid sa kanilang landas at magtatapos na doon ang kanilang pagtutulungan. Inamin niya na inaabangan niyang labanan ang Swordmaster. Sumagot ang Swordmaster na pareho silang nasa ikapitong antas na mga nagising na cultivator. Kung makukuha nila ang makalangit na binhi, mas mag-e-evolve pa sila. Nagpahayag siya ng kanyang pananabik sa posibilidad na maging mas malakas. Nang malapit na silang magsimula ng laban, lumitaw si Luan na casual na naglalakad. Ang monghe, naiinis, ay sumigaw, huminto ka dyan. Sino ka? Ngumisi si Luan at sinabihan ang kalbong monghe na mag-focus sa kanyang laban sa halip na magpaabala sa kanya. Sinabi niya na hindi na kailangang mag-alala sa kanyang presensya. Ang monghe na lalong nagagalit ay nagpahayag, naiintindihan mo ba na ito ang teritoryo ko? Ang buong Snow Mountain na ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Golden Monk Sex Thunder Table. Walang tagalabas ang makakapasok sa lugar na ito, lalo na ang tulad mo. Kalmadong sumagot si Luan, hindi ako pumunta rito nang walang dahilan. Pumunta ako rito para kunin din ang makalangit na upuan, at dahil mayroon akong dahilan para maging narito, hindi ako tagalabas. Sumigaw ang monghe, anong kabuluhan ang sinasabi mo? Ang Swordmaster na nagmamasid sa pagpapalitan ay nagkomento na dahil alam ni Luchin ang tungkol sa makalangit na binhi, dapat siyang kabilang sa isang angkan. Tinanong niya, mula ka sa anong angkan? Galit na nagpahayag ang monghe, sa akin ang makalangit na binhi. Sino mang susubukang kuhanin ito sa akin ay isa lamang ang matatanggap, kamatayan. Sa sandaling iyon, kalmadong inihanda ni Luan ang kanyang atake. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, winasak niya ang papalabas na energy blast ng monghe, na lumikha ng malaking pagsabog. Natigilan ang monghe. Naisip niya, sino ang taong ito? Winasak niya ang napakalakas na atake sa pamamagitan lamang ng isang talon ng damo. Walang ordinaryong cultivator ang makakagawa niyan. Dapat ay nasa ikapitong antas na siya. Ibinato ni Luan ang damo patungo sa monghe. Bumuo ang monghe ng isang harang sa kanyang paligid. Tumawa siya ng nang-aasar at sinabing, sa tingin mo ba ay makakasakit sa akin ang isang talon ng damo? Isa ako sa mga nangungunang cultivator sa aking sekta. Ngunit sa kanyang takot, sinira ng damo ni Luchin ang harang at tumagos mismo sa kanyang kamay. Ang Swordmaster ay parehong nagulat na masaksihan ang monghe na napakadali lang natalo. Samantala, may isang mula sa sekta ng Golden Monk ang nakarinig sa monghe na sumisigaw sa malapit. Isa pang cultivator ang nagtanong kung ano ang nangyari at bakit siya mukhang nag-aalala. Sumagot ang lalaki, iyon ang boses ng aking master. Kailangan nating magmadali, kailangan nating iulat agad sa ninuno. Mayroong pumasok malapit sa makalangit na upuan. Lumipat ang eksena. Ang monghe na nakahiga sa lupa. Umungol siya sa sakit, sinabing ang impact ay nagpilay sa isa sa kanyang mga braso, at ngayon ay hindi na siya makatayo. Samantala, malalim ang pag-iisip ng Swordmaster, na mangha na may rorong nagawang gawing napakalakas na sandata ang isang talam at inihagis ito tulad ng palaso. Inamin niya sa sarili na ito palang ay delikado na, ngunit ang tunay na nakakatakot ay sinira nito ang harang ng monghe. Napagtanto niya na ang pagpapahintulot sa sino man na labanan ang taong ito ay kahangalan. Nagtataglay ang lalaki ng nakakatakot na kapangyarihan. Lumipat ang eksena sa labas ng bar ni Luchin. Si Zhu Qian ay naglilinis mag-isa. Biglang,
lumitaw ang isang grupo ng mga tao na ipinadala ni Boss Waya. Umungol ang isa sa mga babae at sinabing, mukhang ikaw ang waitress dito. Kung ayaw mong mamatay, sabihin mo sa amin kung nasaan ang amo mo nang mabilis. Hiniling ni Zhu Qian na malaman kung sino sila. Bumaling ang babae sa isang lalaki na nakabalabal at inutusan siyang lumapit at ipakita sa kanya kung sino sila. Agad na inaktibo ng lalaki ang kanyang kapangyarihan at inatake si Zhu Qian. Muling nagbanta ang babae, tawagin mo ang amo mo ngayon o hindi kami magdadalawang isip na patayin ka. Bilang tugon, dinuraan ni Zhu Chen ang babae at binalaan siya, wala kayong magagawa sa akin. Kung sino man sa inyo ay maglakas loob na humakbang pa, papatayin ko kayong lahat. Nagalit ang babae, patayin ang maruming ito. Paano naglakas loob ang isang taong walang kultibasyon na tingnan kami sa mata ng ganyan? Sa sandaling iyon, sinimulan ng nakabalabal na lalaki na sakalin si Zhu Qian ng may puwersa. Kalaunan, dumating si Luan sa kanyang tahanan. Iniisip niya, gayunpaman, dahil nasira ang selyo, naging karaniwan na ang paglitaw ng mga makalangit na binhi sa mundo. Naalala niya na noon ay nangyayari ito isang beses sa 1,000 taon, ngunit ngayon ay tila nangyayari ito nang hindi bababa sa 1 beses bawat taon. Naalala niya na sa loob ng halos 1 taon mula ngayon, darating ang mga nilalang mula sa mundo ng Diyos sa Earth at pagkatapos ay magaganap ang isang malawakang digmaan. Bago masira ang lahat, kailangan niyang ihanda ang kanyang mga halaman upang maging handa siyang pumasok sa mundo ng Diyos. Sa pag-iisip nito, inilagay ni Luan ang isa sa mga binhi sa kanyang paso. Bumulong siya sa sarili na nagtanim siya ng buong makalangit na binhi sa paso. Ngunit hindi man lang sumibol ang isang talam ng damo. Nagpasya siyang wala siyang pagpipilian kundi maghintay hanggang sa ganap na lumaki ang halaman. Doon lamang siya makakauwi. Hanggang sa panahong iyon, kailangan niyang manatili sa Jiangdo. Lumipat ang eksena sa bar ni Lu Chen. Nakaupo si Jian sa bar. Sa sandaling iyon, pumasok si Lu Chen at nagkomento, anong nangyari at mukha kang napakasaya. Excited na tanong ni Jian, Boss, hindi ka ba sumusubaybay sa balita? Mayroong hindi ka pani-paniwalang nangyari sa huling 2 araw. Isang makalangit na upuan ang lumitaw sa Miami Snow Mountain. Parehong nagpadala ng kanilang mga kinatawan ang sekta ng Golden Monk at Thunder Temple upang kunin ito. Ngunit bago pa man sila magsimulang maglaban, ninakaw ng isang tao ang makalangit na binhi sa ilalim mismo ng kanilang ilong. At gamit lamang ang isang talam ng damo, pinili niya ang master mula sa sekta ng Golden Monk. Alam mo ba kung sino ang nasugatang lalaki na iyon? Palagi niyang sinisiraan si Luji sa internet. Paulit-ulit niyang sinasabing mas malakas pa ang alagad niya kaysa kay Luji. Pero sa wakas, may nagpakita sa kanya ng katotohanan. Ang marinig na nabugbog siya ay nagpasaya sa akin. Humalaklak si Lu Chen at sinabing, kaya pala ang saya-saya mo. Naisip niya kung gaano kapait ang Iron Ian na ang tinaguriang Diyosa ng Nanling, na napakahusay sa pagpatay ng tao, ay ngayon ay tuwang-tuwa sa isang taong nasira lamang ang kamay. Sumagot si Gian, alam kong baka isipin mong pambata, pero sa tingin ko magandang balita ito. Alam ng lahat na ang mga cultivator na ito ay walang silbi kung walang cultivation kung hindi dahil kay Luji. Mayroon pa bang sino man sa Earth na hindi nakinabang sa kanya sa anumang paraan? At gayon pa man, patuloy na sinisiraan ng mga tao si Luji, ang parehong lalaki na dapat nilang sinasamba. Naglakas loob silang ikumpara ang kanilang sarili sa kanya. May nagsabi minsan ng tama. Ano man ang gawin mo sa buhay ay babalik sa iyo sa huli. Sa sandaling iyon, napansin ni Luan ang dugo sa sahig. Nag-aalala, tanong niya, Jian, nasaan si Zhu Chen? Hindi ko pa siya nakikita mula nang magkita kami. Sumagot si Jian, hindi siya dumating ngayon. Nang umalis siya kahapon, sinabi niya sa akin na uuwi na siya at hindi makakapasok ngayon. Sabi ni Lu Chen na uuwi na siya, ngunit may hindi tama. Hindi pa siya kailanman kumilos ng ganito. Tuwing umuwi siya, palagi niya akong ipinaalam. Lumipat ang eksena sa bahay ni Zhu Chen. Ang kanyang ama ay kitang-kita ang pagkadismaya. Tinanong niya kung naiintindihan ba niya ang kanyang ginawa. Ang mga taong inatake mo sa bar kagabi. Alam mo ba kung sino sila? Sila ay mula sa Lu Mountain, isa sa 3 nangungunang sekta sa mundo ng cultivation. Ipinaliwanag ni Judge Qian na wala siyang ideya na sila ay mula sa Lu Mountain.
Hindi rin niya intensyon na labanan sila. Dumating sila para patayin ako, kaya nagkunwari akong patay. Ngunit sino ang mag-iisip na kahit matapos akong huminto sa paghinga, hindi mamamatay ang kanilang pagkauhaw sa dugo. Isa sa kanila, isang babae, ay lumapit sa akin na may kutsilyo. Doon ako nawalan ng kontrol. Hindi ako makapaniwala kung gaano kalupit ang isang tao. Kaya, pinatay ko siya. Ang kanyang, patuloy na pinilit ng kanyang ama. Isa kang level 5 na awakened cultivator. Sana nakatakas ka. Bakit hindi ka na lang tumakbo? Sumagot si Zuchian, laging mabait sa akin si Boss Lo. Kung hindi ako lumaban, tiyak na papatayin nila siya. Buntong hininga ang kanyang ama at sinabing, Little Chen, binago natin ang ating mga pangalan at nagtago sa lugar na ito sa isang dahilan. Ginawa natin ang lahat ng ito para sanayin mo ang iyong Royal Dragon. Hindi mo ba naiintindihan? Kung malaman ng ating mga kalaban kung sino talaga tayo, papatayin tayong lahat. Ang tanging paraan upang maibalik ang kaluwalhatian ng Pamilya Jing ay gawin kang makapangyarihan. Ngunit tingnan mo ang ginawa mo. Lumaban ka para sa labas at ibinunyag ang iyong pagkakakilanlan. Ngayon ay malinaw na ikaw ay mula sa lahi ng Pamilya Jing. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kapanganib ang mundong ito para sa mga miyembro ng Royal Family? Matigas na sagot ni Zuchin. Oo, alam kong bumagsak ang aming pamilya, ngunit dumadaloy pa rin ang dugong bughaw sa aking mga ugat. Sa mga panahong ito, ang kaunting kapangyarihan ay nagpapababa ng tingin ng mga tao sa karaniwang tao. Gagawin nila ang lahat upang saktan ang mga hindi makalaban. Hindi ko lang kayang tumayo at manood. Mukhang naiinis ang kanyang ama. Sapat na ang naririnig kong pagbibigay katwiran mo. Nailibing ko na ang mga bangkay. Sa ngayon, marahil ay hindi pa nalalaman ng Lu Mountain Sect kung sino tayo, ngunit kailangan na nating umalis. Agad, tinitigan niya ito ng matindi. Ano pa ang hinihintay mo? Maghanda ka. Kung magtagal tayo, huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, isang boses ang tumawag mula sa labas. Huli na ang lahat. Lumabas kayo at tanggapin ang inyong kamatayan. Kung lalabas kayo ng tahimik, bibigyan namin kayo ng tahimik na kamatayan. Abangan, ang susunod na parte ng ating manhwa.